it increased significantly. And next year is going to increase some more. Ang pangako ng Pangulong magpapatuloy ng libreng edukasyon, lagpas 2 milyong mga kabataan Pilipino na ngayon ang nag-aaral ng libre sa lagpas 200 pampublikong pamantasan. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Walang humpay ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at dekalidad ang mga flood control projects laban sa pabago-bagong panahon. Tulad na lamang ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project na siyang solusyon sa matinding pagbaha sa Cavite. Nangangalahati na itong tapos. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalong madaling panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upang kayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change. Sa Bagong Pilipinas, bagong estratehiya din ang pinatutupad sa mga proyekto upang tiyaking ligtas ang bawat Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management.
magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Oras sa Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, March 28, 2025. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, team live o replay man kayo sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabay din po tayong napapanood sa mga gumagamit po ng TV Plus, Channel 3 po tayo. Sa mga gumagamit naman po ng For the Box, Channels 45 to 49 naman po tayo. At live din po tayo sa Radyo Pilipinas Facebook page, syempre po sa Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Budget Peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Pao, no? Dahil ngayong hapon makakasama natin mismo ang budgetarian bride na si Camille Fornella. Yes, di ba? Nakaka-excite to, Eric, lalo na sa mga taga-pakinig natin dyan ng mga ikakasal. At excited ka din kasi malapit ka na ikasal, no? Ay, talaga ba? Yes, pero alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon pero oras na muna para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 509, inaprubahan po ng Department of Budget and Management sa pangungunan Secretary Amena Mina E. Pangandaman ang pagbuo ng karagdagang posisyon para sa University of the Philippines Manila Philippine General Hospital o UPPGH upang dagdagan ang kasalukuyang medical, allied medical at support staff nito. Tugon ito sa kahilingan ng UPPGH na palakasin ang organizational at manpower capacity ng ospital upang higit na makapagbigay ng dekalidad na healthcare services sa mga pasyente nito lalo na sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Binigyang diin ni Sec Mina na tunay na maipagmamalaki at kahanga-hanga ang husay ng mga medical professionals ng UPPGH na buong puso naglilingkod upang mayatid ang natatanging serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng karagdagang manpower, may pagpapatuloy ng organisasyon ang papel nito bilang beacon of medical excellence sa bansa. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng mas mahusay at maaasahang serbisyo ang mga kababayan nating higit nangangailangan. Ang paggawa ng karagdagang 1,224 na posisyon para sa UPPGH ay isa sa katuparan sa 4 na tranche. Ipatutupad ito simula unang quarter ng 2025, pang-4 na quarter ng 2025 sa 2026 at 2027. Sa iba pang balita, kinatawan ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope O. Libiran si Secretary Amena Mina F. Pangandaman sa launching ng Beyond the Veils of Resilience, Voices of Filipino Muslim Women. Ang Beyond the Veils of Resilience, Voices of Filipino Muslim Women ay isang koleksyon ng mga kwento at salaysay na sumasalamin sa katatagan at angking galing sa ating mga kababayan sa kabila ng mga hamong kanilang na hinaharap at patuloy na hinaharap. Tiniyak ni Secretary Mina na siya ay kanilang kasama at kasangga sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Binigyang diin rin ni Budget Secretary na committed ang gobyerno sa pagpapalakas ng pwersa ng kababaihan at sa pagsusulong ng gender equality, gayon din para wakasan ang anumang uri ng diskriminasyon sa lahat ng sektor, lalong-lalo na para sa mga kababaihang Muslim. Pinasalamatan din ni Sec Mina ang mga kababaihan na nagbahagi ng mga istorya sa nasabing libro at hinikayat silang magtulungan upang maging kasangkapan ang kanilang mga kwento tungo sa pangmatagalang pagbabago at pag-asenso. Kabilang rin sa mga nakibahagi sa aktibidad sina Commission on Human Rights Commissioner Faida Dumarpa, Chairperson Richard Palpalatok, Director Mary Joyce Crisanto at Miss Laura Antelo ng Spanish Agency for International Development Cooperation.
Sa iba pang balita, dumalo si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa ika-15 Philippines-Japan High-Level Joint Committee Meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation noong ika-24 ng Marso 2025. Ginanap po ito sa Bureau of Treasury sa Intramuros, Manila. Sa pulong na dinaluhan ng gobyerno ng Japan at Pilipinas, tinalakay ang accomplishments at updates sa key infrastructure development projects, sectoral cooperation initiatives, pagsuporta sa Mindanao peace process at transition ng Pilipinas sa pagiging upper middle income country. Pinangunahan ni Special Advisor to the Prime Minister Dr. Mori Masafumi and Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya, ang Japan delegation kasama ang ilang membro ng gabinete at opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng Japanese government. Dumalo rin sa pulong sina Embassy of the Philippines to Japan, Ambassador Maylene Garcia Albano, Finance Secretary Ralph Recto, National Economic and Development Authority ONEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang ahensya ng Philippine Government. Sa bahagi naman ng DBM, kasamang dumalo ni SECMINA sina Principal Economist Dr. Joselito Basilio, Undersecretary Margo Salcedo at Assistant Secretary Mary Ann de la Vega. Sinuportahan ni First Lady Luis Araneta Marcos at Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman ang gintong sinag, hinabi ng lakas, ginawa ng may pagmamalaki na ginanap sa Plaza Mexico, Intramuros noong ika-26 ng Marso 2025. Tampok sa event ang mga bagong obra ng sikat na Filipino fashion designer na sina Abel Bacudio na nagpapakita ng Filipino textile and design sa athleisure na pananamit. Ibinida ni na Olympic medalist Carlos Yulo, Nesty Pitesio at Ira Villegas ang mga kasuotan na sumisimbolo rin sa husay, katatagan at determinasyon ng mga atletang Pilipino. Kasama nila ang iba pang mga manlalaro mula sa National Academy of Sports at Paralympics team. Ang gintong sinag collection ay produkto ng pakikipagtulungan ni Bacudio sa Department of Science and Technology at Philippine Textile Research Institute. Dumalo rin sa aktibidad sina Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Azucar, DPM Undersecretaries Margo Salcedo, Yusek Gadis Hope Libiran, Maria Francesca M. Del Rosario, Assistant Secretary Leonido J. Pulido III at Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman. Sa iba pang mga balita, matagumpay ang isinagawang training ng Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Secretary Amena Mina Pangandaman at ng Systems and Productivity Improvement Bureau o SPIB para sa 4,899 na public financial management practitioners mula sa 9 na rehiyon sa Phase 1 ng pilot rollout ng Internal Audit Manual for Local Government Units 2023 edition mula November 2024 hanggang March 2025. Layon po ng pagsasanay ang matulungan ng mga local na opisyal na sa pagpapanatili po na integrity, accountability at good governance sa kanilang nasasakupan. Nagsagawa ng 3 araw na pagsasanay ang SPIB sa bawat rehiyon. Binigyan ng mga participants ng pangunahing kaalaman tungkol sa mga prinsipyo at konsepto ng internal control, legal accountabilities, core principles ng internal audit, pagpaplano at proseso ng internal audit. Ang tagumpay ng naturang training ay bunga ng sama-samang pagtutulungan ng DBM SPIB, DBM Regional Offices, and the Association of Local Budget Officers o ALBO or the League of Local Budget Officers. Ang mga training sessions ay dinaluhan po ni na DBM Undersecretary Wilford Wilwong, SPIB Director John Aris Makaspak, and Local Government and Regional Coordination Bureau Director Attorney Ryan Lita, ang DBM Regional Offices leaders, LGU officials at personnels. Pinangunahan ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario ang Minimum Viable Product demonstration para sa iba't ibang proyekto at programa ng ahensya noong ika-24 ng Marso 2025. Sa nasabing product demonstration, ipinakita ang mahalagang features ng mga produktong gagamitin para sa Authority to Purchase Motor Vehicles, Identity and Access Management at ang blockchain technology na gagamitin para sa Action Document Releasing System o ADRS. Tiniyak ni Yusek Del Rosario na ang mga produktong ito ay magpapahusay sa digitized system ng ahensya upang lalong maging angkop sa mga proyekto ng DBM. Matapos ang development ng mga ito, dadaan ang mga produkto sa tinatawag na User Acceptance Testing, Stress Testing at Vulnerability Test.
Tiniyak naman ni Assistant Secretary Gerardo E. Maula ang patuloy na pakikipagtulungan ng DBM sa mga product developers para sa matagumpay na implementasyon ng mga proyekto. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalaala mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alam mo ba ngayon, mas mabilis na ang biyahe mula Clark International Airport papuntang New Clark City. This road is much more than just an access road. It is part of our plan to propel Clark as an alternate growth area. It is a red carpet rolled out to those who will partake in all the best things that Clark can offer. Dahil yan sa New Clark City Access Road o ANR. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbago na ang panahon, palakas na ng palakas ang mga ulan at bagyo ngayon. Kaya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin at patibayin pa ang mga flood mitigation infrastructure sa bansa. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Noong 2024, 4,765 flood control projects at 8,010 rainwater collector system na ang pinagawa ng DPWH sa buong bansa. Dadami pa ito sa bagong Pilipinas, infrastruktura ay pinalalakas upang sumabay sa hamon ng nagbabagong panahon. Build Better More program ng pamahalaang Marcos tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiesa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktorito. Currently po ay third year po ako, third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students. And the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasalamat ng taong bayan. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Upang maging realidad ang mitiin ni Pangulong Marcos, pinangunahan ng DOT Tiesa ang pagsasaayos at pagpapailaw ng ilang kalsadang kumukonekta sa tourist destinations sa La Union at Palawan. Dahil sa accessibility at security na dulot ng streetlights, naging mas kaaya-aya ang mga pasyalan, lalong sumigla ang turismo at dumami ang oportunidad para sa negosyo at trabaho. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Welcome to the Bonifacio Global City, where the heart of governance meets the spirit of innovation. These booming, breathtaking sites from Bonifacio Global City to McKinley Hill to Newport City to New Clark City attest to the transformative power of repurposing state assets. Whether you're an entrepreneur, a corporate leader, or a creative professional, BGC is the place of endless possibilities. Bonifacio Global City, the city of the future. Tara na sa BGC. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, i-shoutout muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Yes, pero bago batiin po muna natin, belated happy birthday kay V. Orsia from Judge Rivera. And also, kay Rain. Happy birthday sa inyong dalawa. Happy birthday! Salamat Ikaw, sa pagkain. Ikaw, baka may shoutout ka pa.
Wala. Okay na Wala ako. talaga? Kahit sino? Na-shoutout ko na sila sa kagabi. Talaga? Yes. Okay. Yun. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa pihitan ng inyong mga radyo. At sabay hindi po tayo napapanood sa TV, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, sa usapang budget page ng DBM at syempre rin po sa Facebook page ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Yes, Eric, this time isang bagong kaalaman na naman ang ating ibabahagi para sa ating mga budget tips. Yes, budget Pips, dahil oras na po para sa ating Budget 101. Alam ba ninyong may konsepto ang Department of Budget and Management? Sa pagsukat kung gaano karami sa pondo o budget na inilaan sa isang ahensya, departamento o proyekto ang nagamit. Ito ang Budget Utilization Rates or BUR. At alam ba ninyong may dalawang mahalagang konsepto ang BUR? Ito ang Obligation Rate at Disbursement Rate. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang obligation rate ay sumusukat kung paano ginagamit ng isang ahensya ang mga allotments o mga pondong inilaan sa kanila. Ipinapakita nito kung gaano kabilis ang ahensya sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at proyekto. Kapag mataas ang obligation rate, ibig sabihin nito na maraming proyekto ang na-award na at maraming kontrata ang napirmahan. Ibig sabihin, handa nang magawa ang mga proyekto. Ang datos para rito ay kinukuha mula sa Statement of Appropriations, Allotments, Obligations, Disbursements, and Balances, or kung tawagin ay SAUB. Ang obligation ay ang pangako ng ahensya na gagamitin nila ang pondong inilaan para sa isang partikular na project, activities, programs, or PAPs. Ito ay nagpapakita ng kanilang commitment na isa katuparan ang kanilang mga plano. Ang disbursement naman ay ang naglalarawan kung paano ginagamit ng isang ahensya ang perang natanggap nila mula sa Bureau of Treasury. Ibig sabihin nito kung nakabayad sila para sa mga produktong naihatid o sa mga serbisyong naisagawa at na-inspeksyon. Kapag mataas ang disbursement rate, ibig sabihin nito mabilis ang pagbabayad ng ahensya para sa mga proyekto o serbisyong natapos na. Ipinapakita nito na maayos ang daloy ng pera at walang mga pagkaantala sa pagbabayad. Sa madaling salita, ang disbursement ay ang aktual na paglabas ng pera para bayaran ang mga obligation. Ito ang nagpapakita na natapos na ang mga transaksyon. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng obligation rate at disbursement rate. Ang obligation rate ay nagpapakita ng commitment o pangako na gagamitin ang pondo, habang ang disbursement rate ay nagpapakita ng aktual na pagbabayad. Ang parehong obligation at disbursement rates ay mahalaga para sa maayos na pamamahala ng pondo ng gobyerno. Ipinapakita nila ang kausayan ng isang ahensya sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at proyekto. Sa madaling salita, ang obligation rate at disbursement rate ay dalawang mahalagang sukatan na nagpapakita kung paano ginagamit ng mga ahensya ang kanilang mga pondo. Ang maayos na paggamit ng mga pondong ito ay mahalaga para sa tagumpay ng mga programa at proyekto ng gobyerno sa pagsasakatuparan ng layunin ng isang bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Nixon Wu. Till next week, Budget Tips. At yan po ang Budget 101 ngayong hapon. Maraming salamat. Maraming salamat kay Nixon Wu. Siyempre sa pagbabahagi tungkol sa Budget Utilization Rates or BUR. Samantala pa, isang mainit na talakayan na naman yung ihahatid natin dahil narito na ang ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Ito na nga ang exciting part, Eric, dahil kasama natin mismo dito si Miss Camille Fornella na magbabahagi ng practical at sulit na wedding tips para sa mas abot kaya, stress-free at memorable na I do. Yes, tama ka dyan pa. Napakaswerte natin, no? Kaya nagpapasalamat agad tayo bago tayo magsimula pa lang. Napaunlakan mo kami at nabigyan mo kami ng oras. Good afternoon, Miss Camille, at welcome dito sa Budget Talks, dito sa usapang budget natin. Kaya simulan na natin? Simulan na natin. Sige. Pero bago tayo magsimula, gusto po namin kayo mas makilala. Bukod po sa pagiging budgetarian bride, ano pa po yung pinagkakaabalahan ninyo? Ilang taon na po kayong kasal? Yes. Hi po din sa lahat na nanonood sa usapang budget natin. Magandang hapon, Miss Pang, Sir Eric.
Good afternoon po. Kung may nanonood dyan na taga The Budgetarian Bride, ayan, doon sa mga suntuweds, ayan, nood lang kayo, marami tayong tips dito. So, to answer yung question mo, Miss Pao, aside dun sa The Budgetarian Bride na page, actually, isa ako digital ebook na author. So, I created a step-by-step wedding planning guide. And I sell that to my website sa thebudgetarianbride.com para yung mga brides-to-be like you, ay meron na silang a guide from day 1 na ma-engage sila hanggang sa wedding day. Hindi na nila kailangan manghula at hindi na nila kailangan mapagastos ng sobrang laki. Yun. Napanood namin yung mga videos mo sa social media, syempre. Nagbibigay ka ng mga budget-friendly na tips at syempre practical na guide para sa mga soon-to-be wedded couples. Ano ba yung nag-udyok sa'yo na simulan nito at bakit social media, syempre, yung napili mong platform? Actually, kaya nagsimula yung The Budgetarian Bride kasi right after my wedding, meron akong na-feel na yung ayaw nating maramdaman as a bride, yung wedding regrets. Yes. So, after my wedding, sabi ko, ay, sana pala ganito yung ginawa ko, sana hindi ganyan. So, isa sa pinakamalaki ko siguro na masasabing regrets ay yung nagtipid ako. Kaka-budget, nagtipid ako sa hair and makeup artist. So, sabi lang, ito may kakilala ako, 1.5 lang, go na. Eh di syempre wala naman akong idea, 'di ba? Just like most of us, first time nating ikasal, ay go na 1.5. Yun pala, hindi kompleto yung gamit niya. So 3 hours niya akong mini-makeupan, yung buhok ko para makulot niya. Niro-roll niya isa-isa sa tissue and like that. So wala akong idea, sabi ko, sana pala nag-hire ako ng better hair and makeup artist. So anong nangyari? Dahil sobrang haba nung kinain niyang oras, nabawasan kami ng time to take a photo shoot. So ngayon, merong photoshoot, diba sa bride, yung naka-robe. So naka-robe na ako, inabot kami ng 4.5 hours, tapos 7 hours lang yung preps time ko. Ngayon, nung papunta na kami sa simbahan, nung nakagaw na kami lahat, parang 5 pictures na lang yung nagawa na nakagaw na ko and yung mga abay ko. So with that one single realization, parang nagpatong-patong yung naging regrets ko on that wedding day. Pero okay naman yung makeup mo ba? Okay naman po yung kinalabasan. Yun nga lang, kumain siya ng time and parang sayang yung mga pinlano kong photoshoot. Yes. Sayang. Yeah. So, for me, parang yung mga ganong mistake, wala na akong chance na ma-replay yon on my wedding day. So, ang ginawa ko, after my wedding day, nag-post ako on my personal profile. Sabi ko, pag ikakasal kayo, ganito, ganyan, ganyan. Hanggang sa parang meron akong friend ng friend ko, pinabasa yung post ko, tapos, ay, ang ganda nung tips mo. So, sabi ko, gawa na lang kaya akong page to post all these tips. And, ayun na yung The Budgetarian Bride. Nabuo pala yung The Budgetarian Bride dahil sa experience ni Miss Camille. Yes. So yun nga, isa rin nga po sa mga stressful na stages ng kasal ay yun nga pong wedding planning at preparation. Ilang buwan po dapat i-google ng couple sa preparation? Tsaka ano-ano po yung mga dapat isaalang-alang pagdating sa budget? Okay, so when it comes to budget, meron tayong kinoconsider na 5 factors para masabi kung magkano yung budget na kailangan mo. Kasi madalas sa The Budgetarian Bride tinatanong, Miss Camille, enough na ba yung 100K na wedding budget? So, depende yan. Number 1, depende sa wedding date. Just like with any other product, tumataas yung rate ng mga suppliers every year, minsan nga twice a year pa. So kung this year ka magpapakasal, baka doable yung 100K. Pero kung after 5 years, after 10 years, baka hindi na kaya sa 100K. Number 2, klase ng ilan yung wedding guests ninyo? Usually sa catering, 500 to 1,000 pesos per head. So kung 100 yung bisita mo, so 1,000, that's 100K. Kung 200, 200K kaagad. Number 3, location. Kasi halimbawa sa Metro Manila kayo ikakasal, o kaya sa Tagaytay, Boracay, compared sa medyo mga province. So alam natin, kapag sikat yung destination, mas pricey, mahal siya. Yes. And number 4, yung klase rin ng inyong mga wedding suppliers. Kasi baka mamaya meron kayong tinatawag nating non-negotiable suppliers, mahal yung ganon. Or kagaya ng hair and makeup artist ko, pwede na po yung 1.5, malaki yung tipid mo doon. And then, of course, number 5, yung type of wedding. Is it going to be a civil wedding or a church wedding? Alam natin, mas mahal yung church wedding compared to civil wedding. So, yun yung mga bagay na nakaka-apekto sa wedding budget. And then, yung timeline, I think 6 months to 1 year, okay na siya. Especially kung yung isang taong nagpaplano ng wedding ay nagwo-work ng 5 to 6 days a week. I mean, syempre, empleyado, kailangan mo kumayod, pampakasal.
Pero kung halimbawa wala kang ibang gagawin, full-time kang magpaplano ng wedding, I think kaya mo in 2 to 4 months. Miss Camille, isa sa mga challenging syempre yung pagbuo ng guest list, lalong-lalo na halimbawa nakaka-stress yan. Sinasabi nga natin, no, 'di ba minsan pag umaattend tayo ng mga alam natin, minsan may mga hindi talaga invited. Yes. Pero paano mo ba mapapayuhan yung mga gustong maging parte ng kasal pero wala kasi sila sa guest list? Oo, hindi pero invited. bago mo sagutin 'yan, magbabalik po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. May pabit. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the armed forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito. Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis, mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Walang makahahadlang sa edukasyon.
Ito ang pangako ni Pangulong Marcos sa mga kabataang Caviteño sa naik. Kaya nang ilapit ni Sir Romel ang proyektong hydroponics kontra malnutrisyon sa mga mag-aaral, hindi nagdalawang isip ang Philippine Reclamation Authority na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ito kasing lugar natin dito sa Labac at coastal areas walang mapagtaniman. So dito sa aming project hydroponics hindi naman kailangan ng lupa. Kailangan lang natin ay konting space tsaka konting sunlight. Magkakaroon na tayo ng mga products like lettuce. Halos lahat ay pinrovide po sa atin ng PRA. So sa PRA, maraming salamat po sa inyo at napakarami na po na nagiging beneficiary po nito. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin si Miss Camille at yung naputol nga natin. No? Paano nga ba Miss Camille, yung mga hindi naman invited pero gusto nila na nandun sila sa kasal? Maging bahagi ng kanilang So, pwede natin siyang sagutin kapag eto na, wedding day na, wala ka nang nagawa, nandun na sila. So, yung iba, pwede mag-hire ng wedding coordinator. Tapos, si wedding coordinator na yung mamimili muna ng mga bisita. Usually naman, hindi naman 100% attendance talaga. Meron usually 10 to 20% na hindi makaka-attend sa wedding. So, kung may sobra pang upuan, si coordinator, pwede niyang papasukin yung mga extra pa na bisita. And then number 2, sa mga catering usually, ine-expect na nilang mangyayari, especially sa mga probinsya. Alam natin yon. So, may mga tendency na si caterer mismo is meron silang buffer na food. Kahit 100 packs lang yung binayaran mo, meron yung 20 na naka-ready pa, pwede nilang iserve. Pero additional... Pag mabait yata yung caterer. Hindi naman sa mabait, pero babayaran mo rin kasi. Babayaran din. Kala ko naman. May bayad yung food, tapos may bayad pa yung tables and chairs na isi-set up nila. Now, pwede nating iwasan yon before that actual wedding day. So, ito yung number 1 tip ko sa mga brides. Number 1, pag na-engage ka, wag mo munang i-post on social media kapag hindi pa na-final yung decision. Like, wala pa kayong wedding date, wala pang wedding venue. Kasi ang tendency nun, ma-overwhelm ka. Uy, invited ba ako? Siyempre, ikaw, first time mo, parang kahiyaan na lang. Tapos may friends ka na 5,000. May 5,000 friends ka, yes. Tapos bukod dun sa mga self-invites, may magtatanong pa, ba't kayo magpapakasal? Buntis ka ba? Ganyan. Based on personal experience. So for me, kung hindi ka pa readyng sumagot sa anang kasal, invited ba ako? Pwede bang abay ako? Yung anak ko, abay? Pwede bang magninang? Huwag mo muna siyang i-post on social media. And then number 2, wag mong ipopost yung venue and date ng wedding ninyo. Kasi kung di nila alam yun, hindi sila makakapunta sa wedding ninyo. And then number 3, yung mismong mga bisita na invited sa wedding ninyo, pwede nyo silang sabihan na strict po sa aming venue. Pag wala po kayo sa guest list, hindi out po na kayo makakapasok. So at least may warning para pagdating po sa mismong reception venue, 'di ba? Ay, hindi mo pwedeng ipagpilitan, 'di ba tita, nagsabi ako ganito, ganyan. And ayun, tip number 4, syempre pwede kayo mag-hire ng mga wedding coordinators to help you with the registration area. Nandiyan naman pala ang wedding coordinator. Pero syempre, sa mga ikakasal natin dyan, isa sa mga pinaghahandaan ay yung gown ng bride. Syempre, highlight yan sa bawat kasal. Saan po makakahanap, Miss Camille, ng mga budget-friendly na gowns na pasok pa rin sa standards ng mga bride-to-be? Syempre, yung pinakasikat, Divisoria. Kapag gusto mo ng made-to-order, sa amin sa Bulacan, merong tinatawag na Disenyo Pandi. Isa siyang malaking bilihan ng mga gowns, tapos made-to-order yon. Doon ako bumili nung ball gown ko. Back in 2019, 10K lang yun. Tapos may free na siyang mga pillows, aras, robe, and all that. And then, bukod doon, meron din sa mga Facebook groups ngayon, mga wedding groups, may mga brides na nagbebenta. One time lang nilang nagamit yung gown and they're now selling it for 50 to 40% off. So, pwede kang mag-avail nun. Meron din yung mga nagla-live selling ngayon, galing daw sa ibang bansa, ganyan, and medyo luma na yung style. Pero pwede mo pa namang ipa-alter. Pero merong mga brides na nag-share sa akin, feature ko sa The Budgetarian Bride, nakakuha sila ng gown doon na 650 pesos to 2,000 pesos, parang pinakamahal na 7,000 pesos. Another thing, meron ding mga nagpaparenta. Minsan yung pangarap mong gown na, for example, tagpo 40K, marerentahan mo for 7,500 pesos. So, marami na tayong ganyang options ngayon, especially with social media. Totoo. Minsan, no, may mga sobrang gastos talaga, halimbawa sa mga kasal. Ano ba yung mga rason kung bakit madalas natitriple yung gastos sa kasal ng mga couples?
Actually, uso yan, yung mga unexpected na expenses. Siyempre, pagka una ka nagplano ng kasal, dahil nga siyempre, first time mo, di ba? Ang alam mo lang, bibili ka ng gown, magbubook ka ng venue, ganyan. Hindi mo na foresee yung possible expenses. For example na lang, nakikipag-meeting ka sa suppliers. Pag nakipag-meeting ka sa suppliers, may bayad yung transportation, parking fee. Pag nagkita kayo ni supplier, nagpamerienda ka. Siyempre, papakain. Just for one supplier. Kung 20 yung supplier mo, so, maliliit siya na expenses but it piles up. Number 2, dun sa wedding venue na kinuha ninyo, usually may corkage fee. Pag nagpasok ka ng lechon, ma'am, hindi amin yan, so plus 500. Minsan may alak pa. Totoo, kada alak, kada bote minsan yung fee. And then, meron pa akong naririnig sa mga brides na ultimo yung mga suppliers, kapag pumasok sa venue, nag-charge, kada isang saksakan na gagamitin is plus parang 500 to 1,000 pesos. So, yung mga ganung bagay, hindi mo alam yon kapag una ka nagpaplano ng wedding. So, kung yung dating 150K mong budget, hala, parang kulang na pala. Dapat may ano pa. Dapat, yes, may pasobra pa. And then, yung crew meals, syempre, yung mga supplier, binayaran mo sila for their services, for their talents, pero kailangan mo silang pakainin. Especially kung mahaba yung oras ng wedding ninyo. Hindi sila pwedeng magutom. Correct. Yun. Siyempre, Miss Camille, kalat din po pala sa social media yung mga kwento ng couples na nabiktima ng scammers, na wedding planners at coordinators. Nalaman mo rin. Oo, may trending nung nakaraan na, pero kasi ang lala nun di ba? Ang lala nung yun, nung nag-trending mga pangyayaring yun. Kasi grabe. Parang meron para kunwari nabuhusan pa ng asin. Yung may asin. yes. Super yun. So yun. Super lawak ng Grabe. Paano po kaya yun maiiwasan, Miss Camille? Tsaka, kakayanin ba ng couples magbuo ng kasal kahit walang kunin na wedding planner at coordinator? Yes, actually yung meron din ako mga tips para hindi sila ma-scam. So, number 1, pinaka-importante kapag mag-hire kayo ng wedding planner or kahit na anong supplier, kailangan may contract and official receipt. Kasi merong mga brides nagsasabi sa akin, Miss Camille, mag-iisang taon na yung photos ko from the photographer, hindi pa na ibibigay. Ngayon tatanungin ko siya, ano ba yung nakalagay sa contract ninyo? Ano ba yung sabi niyang labas ng output ng photos ninyo? At ang isasagot niya, Miss Camille, wala kaming contract. Verbal lang. Sabi ko, pag wala kayong contract, parang kang nagbigay sa kanya ng pera and you're just blindly trusting this person na magtatrabaho siyang mabuti. So for me, hindi naman sa pag-iisipan mo ng masama, but protection mo yun sa hard-earned money mo. Correct. Hingi ka ng contract, nakalagay doon, ano yung binabayaran ko, ano-ano yung inclusions, kailan ko ito matatanggap. If hindi ko siya matanggap dito sa pinapangako mong oras, can I ask for a certain refund? Kasi again, pag halimbawa, if all else fails, talagang in-scam ka niya, kung may contract ka and may resibo ka, pwede kang pumunta, diba, sa DTI and seek for legal assistance sa kanila. Ngayon, kung wala kang contract and official receipt, anong katunayan mo na nagbayad ka sa taong to? Nawala na siya. So, always ask for contract and official receipt. And number 2, if it's too good to be true, it probably is. So, kung halimbawa sabi niya, eto, tutuparin ko yung dream wedding mo, 99K, all in, lahat-lahat, eto, makita mo yung picture. Kung tingin mo si supplier walang kinikita doon, kukuha siya ng 100 kliyente. What do you think will happen? Darating yung time, siguro meron siya 3 hanggang 5 mapagbibigyan ng bonggang wedding. Pero yung the rest na nag-book sa kanya, baka itakbo niya na lang yung pera kasi paluwal pa siya sa nangyayari. So for me, parang logical ano na lang natin, analysis sa sarili natin na parang may kikitain ba siya dito or hindi. Kasi baka mamaya sobrang pamigay yung presyo niya, nalulugi siya. So ang tendency, magsasuffer yung mga nahuling nag-book. Yes. And then, to answer your question, kaya ba kahit walang wedding planners? Kasi usually, ang bayad sa all-in wedding planners ay 50 to 150K or 20% ng wedding budget. So, kung gusto mong kayo yung magplano ng wedding ninyo, para doon yung ginawa ko na wedding planning guide, step-by-step wedding planning. Nakalagay doon, anong gagawin mo the moment na engage ka, hanggang mag-IDO ka, may kasama na siyang checklist, RSVP tracker, ilan na yung confirmed wedding guests ninyo, budget tracker, and things to ask to your suppliers. Ito po yun, ma'am, yung ano nyo po, in-author nyong libro? Yes. Na nakikita rin natin sa page ni Miss Camille. Yes. Ikaw mismo na tumatanggap ka, di ba, ng mga parang, halimbawa, parang papayuhan mo sila sa mga nangyari. Ano yung mga, yung na-receive mo na pinaka-grabe na reklamo sa'yo na nung mga ikakasal pa lang o na ikasal na, halimbawa? Actually, ang pinaka nalungkot ako na part, nung panahon siguro nung pandemic, na parang kasal niya na, kaso siya ay nurse.
kinailangan niyang magtrabaho on her wedding day. Tapos, she sent me a picture na sabi niya, Miss Camille, kasal ko dapat ngayon, pero hindi pwedeng magpakasal sa church namin. Tapos, kailangan ko pang magtrabaho. So, on the way siya dun sa workplace niya. So, parang sa sobrang sabi ko, oh, grabe, she's a hero. Parang ganun for me. So, hiningi ko yung address niya. Sabi ko, sige, papadalan lang kita ng any gift just to appreciate you and para malaman mo na sobrang halaga nung ginawa mo na talagang wedding day mo and you're serving people na nagsasuffer sa pandemic. Sana nag-post siya na para... Nag-post ba siya na ganito yung nangyari sa akin? Inside the Budgetarian Bride group lang siya nag-post. Tapos yun, parang pinatinkyuhan ko siya and lahat ng mga brides in the group parang super grateful sa ginagawa niya. Lahat talaga nun, lalo-lalo ng pandemic, no, sila talaga yung nagbigay talaga ng buhay, lalo-lalo na sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Sobrang bayani ng mga healthcare workers talaga, grabe. Natin. Ano ba yung may mga payo ka ba o mensahe sa mga soon to be wedded couples? Ayan, katulad ng kasama natin ngayon, si Pao, syempre. Yes. Ayaw niyang i-announce yung ano niya kasi. Huwag natin i-announce. Kasi diba, iba yung mga halimbawa, may mga ikakasal na limitado yung budget nila. So, ano ba yung mga plano mo, payo mo sa kanila? So ito, para sa akin, number 1 is, it's okay to say no. Hindi mo kailangan sagutin lahat yung requests nila, yung demands nila. Yes. And I know sa atin, sa kultura natin mga Pilipino, parang ayoko maging masamang tao, Miss Camille. Ayoko maging masamang anak, maging masamang kamag-anak. But hindi ka nagiging masamang tao just because you said no. You have to set boundaries kasi ganito yung nangyayari dyan. Kapag pinagbigyan mo yung isa niyang request, ang thinking mo is pagbibigyan ko na to isang beses para matigil. Pero ang tendency, ang sa isip nung tita is, pinagbigyan niya isa kong request. Magre-request pa ako ng isa. Hanggang ang dami na. Ngayon ikaw, hanggang kailan ako mag-yes sa kanya para matigil? It won't stop. So for me, you have to set healthy boundaries sa kanila. You can still be polite kahit nagsiset ka ng boundaries. You can say no. And then number 2, syempre, there are things na kailangan mong iset din as your non-negotiables. Hindi lahat sa wedding kailangan mong gastusan. Pili ka siguro ng top 3 mo, top 3 ni groom. Halimbawa, may mga couples na ang talagang gusto nila maganda yung gown and yung suot ni groom. Pwede nyo gastusan yun and then tipid tayo sa ibang bagay. Halimbawa, yung wedding invitation, i-invites na lang instead of printing physical invitations. O kaya naman, merong ibang couples na Miss Camille, ang gusto kong gastusan, photo and video, pati caterer, para busog yung bisita ko. Go tayo dyan. And then, pwede kang magtipid sa ibang bagay. Instead of fresh flowers sa venue, pwede namang artificial flowers. Ang dami ng magagaling na stylist ngayon. So, pwede mo naman siyang i-balance. Hindi pwedeng lahat splurge. So, pwede ka mag-splurge sa top 3 items nyo and then tipid-tipid tayo dun sa iba or pwede na kayong mag-DIY. Miss Camille, ano palang anong pananaw mo dun halimbawa dun sa paggastos nga halimbawa na pagkasal, usually dati, pero ngayon hindi na, 'di ba? Yung halimbawa sagot ng lalaki lahat, ganon. Ano yung pananaw mo sa ganon? Ito, sinasabi ko rin to sa mga nagtatanong sa akin, Miss Camille, sino ba dapat ang gumastos sa kasal? Para sa akin opinion ko lang to, pwede kayo may ibang beliefs, pero para sa akin, pinakamaganda maghahati si bride at si groom. Okay, it doesn't have to be 50-50, pwedeng 60-40, 70-30, depende sa level ng earnings ninyo. Bakit? Kasi ganito yung tendency, pagka si groom or si groom and his family yung nag-decide, ang tendency, ikaw as a bride, Susunod ka na lang. Halimbawa, meron kang pangarap na gown na tagto 20K, 5K lang yung budget nila. Wala, iyak ka. Kasi kailangan mo pagkasya yung 5K. Gusto pala ni bride, halimbawa, beach wedding. Hindi ang kaya. budget nila ay pang civil wedding. So, dahil wala kang ambag financially, di ba? Mahihirapan kang mag-demand, mahihirapan kang gawin yung dream wedding mo. And usually, ang nagiging problema pa dyan yung guest list. Kung malaki yung pamilya ni bride, ito lang yung budget ni groom. Paano ko imbitahin yung tita ko, tito ko, yung mga nakakatanda. So, you cannot do that kapag hindi ka nag-ambag ng pera. So, for me, maganda maghati si bride and si groom. Ngayon, si bride, kung gusto niyang bumongga ng gown, pera dyan naman yun, okay lang. Si groom, gusto niyang gumastos sa ganito dahil nag-ambag din siya, pwede naman. And then, pareho kayong aware sa mga expenses kasi pareho kayong may parte dun sa gagastusin. Yung mga iba nga, Miss Camille, na ayaw ma-stress, parang gusto nila na na lang, civil wedding na lang, tapos immediate family lang yung invite para wala nang sakit sa ulo, 'di ba? Pero kasi 'di ba yung mga lumaki sa probinsya na parang mahirap gawin na
gawin yung ganung ano. Yung intimate wedding. Yes, Actually, intimate wedding. Yan yung isa sa mga pinakamalalaking concerns din ng mga brides. Gusto nila intimate wedding pero yung pamilya nila, yung sobrang kamag-anak laki nila, paano naman kami, ganyan. Opo. So, yun yung parang nagiging struggles ng mga brides na minsan kukulangin po yung budget namin pag invited kayo lahat. Dapat siguro na dun din nasa pamilya din ng bawat isa syempre na kailangan itindihin natin na hindi naman to hindi naman kami magpapakasal. Hindi naman ito family reunion. Yes, tama. Actually, ang tip ko sa kanila doon para maiwasan na magkatampuhan sa family side, hingin nyo yung tulong ng magulang ninyo. Kasi pag kayo yung magsasabi sa mga lolo nyo, sa mga tito-tita nyo na, ay, hindi po namin mai-invite lahat, parang masama yung dating mo kasi ang tingin nila nakakabata ka, hindi ka pwedeng humindi sa amin. Pero kapag nanay mo yung nagsabi sa mga kapatid niya, oy, tagdadalawa lang kada pamilya. Medyo mas tone down, di ba? So, para lang maiwasan natin yung family drama. Syempre, at least syempre may representative kada family. Pero minsan kasi hindi mo rin talaga maalis, di ba? Totoo. Hindi pala tayo invited dun sa sige, hindi na ako pupunta kasi kayo lang palang dalawa. Oo. Ang dami. May mga ganong drama, no? Oo, may ganon talaga. Syempre, iba kasi talaga tayo, lalong sabi mo nga kanina, di ba? Yung kultura kasi natin. Yes. Tayo mga Pinoy masyado, alimbawa, yung sa ating mahilig sa mga pagpapahalaga sa pamilya. Pero minsan kasi talaga, parang grabe na yung sobrang laki nung gastos para ma-invite mo lahat. So, kaya yung iba, halimbawa, sa bahay, naghahanda rin sila para doon naman yung yes, pwede rin. May mga ganun mga kapitbahay. Kasi sa catering, di ba, 500 to 1,000 pesos per head. Pero sa bahay, pwede tulong-tulong na rin sila magluto. Okay lang naman yun kung talagang hindi mo na maiwasan. Parang yun na yung tipid version mo para ma-treat din sila on your wedding day. So, yun. Marami pa tayo dapat pag-uusapan pero wala na tayong oras. Pero baka meron ka pang halimbawa gustong ipaalala sa mga magpapakasal, kung ano yung mga payo mo sa kanila para mas bilang pagtatapos po, Miss Camille, mas maging maganda yung kanilang sabihin na nating dream wedding. Yes. Dahil nga tayo ay nasa usapang budget natin, naniniwala ako sa your wedding, your money, your rules. So kung magpapakasal ka, pag-ipunan mo, ikaw at si groom, para lahat ng gusto nyo sa wedding day, matutupad ninyo. Kasi kapag tayo ay umaasa sa pera na ibibigay ng magulang natin, sa bagay na sasagutin ng kamag-anak ninyo, yung decision nyo sa wedding, practically speaking, sila yung may final say. And usually, kapag nagbibigay ng tulong yung isang tao, minsan may mga hidden agenda yan na yun pala, buong ka-zumba niya or buong ka-churchmate niya, iimbitahin niya sa kasal nyo. At nabigla ka. Umuo ka na. So, parang too late na wait, hindi yan yung gusto kong guest. So, minsan may mga ganong hidden agenda na hindi mo malalaman sa simula. Parang ang ganda-ganda nung offer. Too good to be true, di ba nga? Yes, po. So, for me, mas maganda mag-stick tayo sa your wedding, your money, your rules para matupad yung dream wedding natin na stress-free. Shoutout mo na rin yung page mo, yes, pati yung mga followers mo. Inaano nyo pong libro. Okay. Yes. Ayan. So, dun po sa lahat ng mga soon to wed, sa mga bagong engaged, meron po tayong page, The Budgetarian Bride. May Facebook, may TikTok, may Instagram. Actually, meron din akong The Budgetarian Bride, the podcast on Spotify. Lahat ng mga problema ng mga brides, kagaya nung napag-usapan natin, meron yang episode, 30 minutes yan, free lahat yan. And then, kung gusto niyo kung na-engage na kayo at hindi niyo talaga alam kung paano, saan sisimulan yung wedding planning, meron tayong full wedding planning guide. Visit lang kayo sa thebudgetarianbride.com. And para hindi kayo mahirapan, yung guide na yan, it's a paid guide, pero meron na yung kasamang budget tracker para makita nyo kung pasok pa ba o lagpas na kayo sa budget ninyo. May RSVP tracker, kung ilan yung bisita na nag-yes na napupunta sa wedding day ninyo. May kasama na ring wedding planning checklists. Wala kayong makakalimutan, malaki, maliit na bagay. From preparation until wedding day, ano yung kailangan dalhin sa church, sa reception, paano yung flow ng program, nandoon na rin. And number 4, syempre, things to ask to your suppliers. Kasi, nai-scam tayo kapag alam ng suppliers na hindi natin alam kung ano yung mga tinatanong natin, wala tayong idea, ano ba itong binubook natin. That's why I'm going to equip you with that. Lahat ng tanong na pwede nyo itanong kay suppliers, nando na rin. So, ayun, visit lang kayo sa thebudgetarianbride.com. Yun. Maraming salamat po, Miss Camille Fornella ng The Budgetarian Bride. Yes, sure tayo na marami silang natutunan. Lalo na yung mga soon-to-be Mr. and Mrs. Salamat po ulit, Miss Camille. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Sigurado po may mga napulot po talaga kayong aral. At sigurado yan. Yeah. Siyempre, samahan nyo rin po kami ulit next week dito pa rin sa Impila ng Radyo Pilipinas, napapanood din live
sa TV at syempre sa via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM. Ako po ulit si Pao Borja ng Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na po ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office at syempre po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli po sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At see you next week, same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating